mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic po natin for today is ano ang tunay na ibig sabihin ng magpakatao. And may concept po ito na economic subordination. Economic subordination in the Trinity means that the Son and the Spirit willingly follow the Father's leadership in the work of salvation, while being fully equal in divine nature. This does not mean they are lesser in being, but that they have different roles in God's plan for redemption. And makikita naman po natin to sa John chapter 15 verse 26. When the Advocate comes, whom I will send to you from the Father, the Spirit of truth who goes out from the Father, He will testify about me. Sa Tagalog naman po, subalit kapag dumating na ang mga alin na aking susuguin sa inyo mula sa Ama, ang Espiritu ng katotohanan na mula sa Ama ay siya'y magpapatotoo tungkol sa akin. Ngayon naman po, i-share ko po yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. So, simulan po natin sa teaching na ibinigay po sa atin ni Pastor Russell. So, sa first teaching, Father sent the Son to express His great love. So, ang Panginoong Kristo po, ibinigay niya yung kay isang anak niya na si Jesus para ibigay or ipakita sa atin kung gaano tayo kamahal ng Panginoon, para i-express yung greatest love niya sa atin. Ngayon naman sa second teaching, Jesus' submission is the essence of true humanity. So, yung pagsasubmit ng Panginoon na ni Jesus sa kanyang Ama, na which is ang ating Ama rin na si ang Panginoon, isa po tong katotohanan na pinapakita yung true humanity, dahil sa ginawa ni Jesus na yung namatay siya dahil sa kasalanan natin, patunay yun na meron siyang mabuting puso, and isa yun sa true humanity. Ngayon naman sa third teaching, the Spirit empowers us to become like Christ. So, yung banal na espiritu na iniwan sa atin ng Panginoon, tinutulungan niya tayo para maging banal kagaya ng ating Panginoon, para maging kagaya tayo ng Panginoong Kristo na siyang mabait at masunurin sa ating Ama. Ngayon naman sa application na po tayo. First application po natin, respond to God love by loving Him with all your heart, mind, soul, and strength. So, yung pagmamahal sa atin ng Panginoon, gantihan din natin siya ng pagmamahal sa ating puso, yung isip, kaluluwa at lakas natin. Dapat nating iniaalay sa Kanya, dahil siya lang naman yung may kakayahan na ibalik din yun para sa atin. Ngayon naman sa second application, do not use Jesus' divinity as an excuse to disobedience. So, may mga bagay kasi or may mga ibang tao na nagagawa silang kasalanan, pero ginagamit nila yung kabutihan ng Diyos na mapapatawad pa tayo ng ating Panginoon once na gumawa tayo ng kasalanan. So, hindi na dapat ini-excuse yung mga ganong bagay. Ngayon naman sa third application, submit to the Holy Spirit in order to please God. So, yung mga kasalanan na meron tayo, isubmit na natin yun sa Panginoong Kristo, para naman sa ganun, yung Panginoong Kristo matuwa siya na tayo
sa kanya lang tayo lumalapit or nanghihingi ng tulong sa tuwing may kailangan tayo, diba? Hindi yung sa kung kani-kanino ka pa nang lumalapit para lang sa mga bagay na makakalugod sa'yo. Ngayon naman sa discussion na tayo, why is it important to make Jesus our model for being human? Kasi nung naging tao si Jesus, naging siya sobrang mabait na tao na parang wala siyang nagagawang kasalanan na napakabait ng ating Panginoon. So, dapat natin siyang gayahin dahil nga kahit hindi naman siya yung magnanakaw, siya pa rin yung naparusahan ng sobra at malala. So, ayun lamang po for our today's discussion. Thank you for watching.